Puntong ito ay pag-uusapan natin itong gagawin na Senate Blue Ribbon Committee kasabay ng kasunod na araw na pagsasagawa ng special joint session ng Congress na ipinatawag ni Marcos Jr. Okay. Nakatanggap tayo ng mga ulat na nagbabanta na naman itong isa sa pinakamasugid at talaga namang atat na bulldog ni Marcos. Bulldog talaga. Itong si Melvin Matibag ng NBI, no? Simula nang ito ay naging NBI director ay walang humpay at walang tigil ang mga ginagawa nito na mga pangingialam sa kaguluhang politika na ang may pasimuno ang boss niya na si Marcos Jr. At isa dyan ay ang mga ginagawa niyang pag-atake sa Senado. Lalo na nung panahon na nandun si Senator Bato de la Rosa. At ngayon, nang lumantad muli itong 18 former soldiers na ngayon tinatawag na whistleblowers or mga witnesses, ay patuloy din ang kanyang panggigipit dito. Nagbabanta sila, kasama sila Erwin Tulfo, na illegal daw at walang authority ang gagawing Senate Blue Ribbon Committee dyan sa may isang hotel sa along EDSA or near EDSA. At ang basis nila dahil hindi nila kinikilala ang komitiba ni Alan Peter Cayetano. Pero teka muna, di po ba ang huling nagbuo ng talaga namang may Senate majority and openly elected in the plenary na may 13 na boto bilang duly elected as the constitutional mandate nila ang 13 senators versus doon sa 11 na mga naiwan noong May, I think that was May 11, no, mga kababayan, nang dumating si Senator Bato de la Rosa. Di po ba elected duly by the 13 senators in a plenary vote during the regular or the actual session na si Senator Alan Peter Cayetano ang magsisilbing Senate President? Ang Senate President pro tempore or deputy niya or vice sa kanya ay si Senator Loren Ligarda. At ang Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms were also elected during that time, including ang pagbubuo ng mga komitiba. Which ang Senate Blue Ribbon Committee ay napunta sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano, vice si Senator Dante Marcoleta, at nagkaroon ng subcommittee on flood control. Ang lahat ng yun po ay ginawa ng out of the authority given to that majority group by way of actual 13 votes ng mga senador in a plenary decision na kumpleto pa ang 13. Bago po isagawa nila Marcos ang pag-atake laban kina Senator Bato de la Rosa, forcing him to go into hiding and save him and keep safe for himself habang hindi pa nadidesisyonan sa Korte Suprema ang validity and legality of the ICC arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. And then pinakulong si Senator Jinggoy Estrada 4 days matapos po na inanunsyo ni Boying Rimulya na isasampa nilang kaso. Automatic nandun na, nagkakaroon na ng kaso at nakulong na si Senator Jinggoy Estrada, non-bailable. Samantalang libreng-libre naman ang mga mastermind kagaya nila Romualdez at Marcos, walang ni isang kasong na isampa sa kanila at tameme na si Boying Rimulya. And then tumawid na si Chis Escudero, naghudas, naging duwag. No? And ngayong araw na ito, expectedly si Joel Villanueva or on the day mismo ng joint session sa June 17 ay ganon din ang gagawin, mga kababayan. Now, let's go dito sa pagbabanta ni Matibag at nila Erwin Tulfo na hindi daw nila papayagan, sabi ni Ben Dalo, Sylvester Stallone Tulfo. Ben Dalo, di ba? Yun ang kanyang quotation na sinangayunan man ng kolokoy na dating DOJ Secretary, ngayon Ombudsman na Boying Rimulya. Sumunod man siya sa hindi abogado at kolokoy na si Erwin Tulfo na dapat bendalo tayo para daw masayahan ang tao. Ungas, dapat sinabihan siya ni Boying Rimulya dahil abogado ito si
Boying Remulla, sa UP Law pa naman ito nag-aral at nagtapos, na mayroon pong prinsipyo sa batas. Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Bagamat ang batas ay mabigat at marahas at mayroon malaking epekto ito sa mga lumalabag, pero wala tayong magagawa, yan ang batas. Yan pong ibig sabihin ng Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Dapat sinabihan yan si Erwin bend the law para naintindihan niya na we do not bend the law. Kaya nga, ngayon, ano po ang layunin nila? Matibag at Erwin Tulfo at mga kagrupo nila. Layunin po nila na idiskaril. At nang hindi matuloy, ang posible, ito na ang huling Senate Blue Ribbon Committee investigation sapagkat kapag nakuha nila ang 13 na maging 13 hudas na senador ni Marcos, by June 17 na magre-reorganize sila at mag-elect sila dahil 13 na sila, mga kababayan, itong mga senador ni Marcos, wala na po, mawawala na lahat ng mga bisa o anumang legitimacy ng mga komitiba na nabuo noon ng 13 pa ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at mawawala na rin po si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kapag nangyari po yung maniobra ng sabotahe at kudita ni Marcos in the guise of joint session di umano sa darating na Miyerkules, June 17. Alam na natin ang agenda doon Talagang paluhurin at lumpuin itong grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at magiging Tracy Judas na si Joel Villanueva. Makaraan lang, sarap bakasyon, Iwan ko kung kaninong pera ang ginamit. Pera ba niya? O may nag-sponsor? 4 na araw daw siya, long weekend. Friday, or Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday na umuwi. Sa Baguio Country Club, Presidential Penthouse, Ang one night po doon sa Presidential Penthouse, 150,000 pesos. Wow! Tumataginting, At hindi pa kasama ang splurge, kain, inom, pulutan, o kung ano pa, other expenses. So, mga 200,000 siguro a day. So, 1,000,000 sa 4 na araw lang na bakasyon halos ni Joel Villanueva. Alam na natin yon. So, mayroon sigurong nagmuni-muni daw siya sa Baguio City. Pag-usapan natin yan sa isang video natin. Kung gaano kawalang prinsipyo itong taong ito. Noong sa TESDA pa ito ay nasasangkot din ito sa maraming anomalya, hindi lang na-pursue. Kasi marunong silang gumamit ng kanilang tsapa, yung kanilang religious organization na nagiging bargaining chip nila ng tatay niya, ni Brother Eddie Villanueva, yung grupo nilang GIL, Jesus is Lord Movement. Naging political bargaining chip for negotiation for every administration yan. No, yan naman ang totoo talaga Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. So, itong Senate Blue Ribbon Committee, guguluhin daw di umano ng mga pulis at ng NBI dahil may request di umano, allegedly, si Erwin Bendalo, Sylvester Stallone Tulfo, na wag itong payagan na gawin at posible aristuhin ang mga mag-participate na mga witnesses o resource persons di umano doon sa proseso na ito. Siyempre, mga senador, hindi nila pwedeng aristuhin yon. Mag-aalangan sila dyan unless magkakaroon ng altercation o tulakan o kiskisan at magkakaroon ng pang-aaresto na gagawin itong attack dog ni Marcos na si Melvin Matibag at ang mga taga-PNP. Ngayon, bakit po hinahabol at talaga na lang lahat ay gagawin ni Marcos at ng kanya mga tauhan, and including the use of state instruments like the NBI, DILG, PNP, DOJ para lang perwisyuhin, bulabugin at nang sa ganon po ay mapahina at mapatiklop, mapaluhod. Itong mga former 18 soldiers na to na tinaguri ang the brave whistleblowers and witnesses. Sapagkat talagang ang gusto ni Marcos, ayaw niya na magsiwalat at magsalaysay ng mga detalye ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkakasangkot
ng kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos at ng mga detalye ng pagkakasangkot ng kanyang pamilya, kanyang asawa, ng kanyang anak, dito sa tinaguriang the biggest robbery of the government against the people and by the government against the government itself. 1.9 trillion pesos sa iskandalo ng mga ghost flood control projects in the last 3 years. Ayaw na ni Marcos yan na mabubuksan pa. Gusto niya ibaona ito sa limot, ibaona ito ng lubusan nang hindi na mapag-usapan. Pero tapos na Alam na ng taong bayan kung sino ang totoong mastermind. Inaantay na lang ng mamamayan ang detalye kung gaano kalala, kalawak at kalalim ang naging sindikato na operations na ito. Kaya nga, takot na takot silang makabalik si Saldico sa Pilipinas ng buhay. Itong sila Romualdez at sila Marcos. Kasi nandun din po kay Saldico ang mas maraming detalye. And huwag nating kalimutan ang involvement nitong 18 whistleblowers at ng 14 pa na lalabas o iba pang lalabas. Ang involvement nila at participation at knowledge ay nanggaling sa kanilang pakikilahok doon sa sindikato na operations nila Marcos at Romualdez through Saldico. Mga tauhan ito ni Saldico And tumutugma ito sa mga naunang video revelations na inilabas ni Saldico. Pangalawa, kailangan po ipakita ni Marcos na nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. May otoridad pa rin siya. To the point na kaya niyang gamitin ang pananakot and projection of having a state terrorism type of use of coercive apparatus of the government. Pag sinabi natin coercive apparatus, we're talking about the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, the NBI, the DOJ. Ayan. Mga coercive apparatus ng Estado ni Marcos yan. Ng gobyerno, no? Kasi may kapangyarihan yan, may batas na gusto nilang gamitin upang aristuhin ka at ikulong ka. Kaya coercive apparatus. So ito mga coercive apparatus ni Marcos, ginagamit niya para ipakita ang poder at kapangyarihan na siya pa rin ang may hawak. And pangatlo, they are pushing the narrative na itong mga 18 former soldiers na to at ang kanilang mga sponsor na mga senador led by Senator Alan Peter Cayetano ay involved sa destabilization or pagpapabagsak sa gobyerno or pagkakaroon ng intentional na pagtutulak ng kaguluhan upang mapabagsak at mapatalsik sa kapangyarihan si Marcos Jr. Yan po ang nais nilang narrative kapag may kaguluhan, kapag mayroong mga ginagawang pag-aaresto o komprontasyon, ituturo nila yan sa mga destabilizers. Ang tingin nila, kailangan hulmahin ang public opinion na huwag kayong sumama sa mga rally na ito, sa mga pagkilos na yan dahil magulo ang mga taong ito. Kaya nga tinatawag ni Senator Ping Lacson si Senate President Alan Peter Cayetano na may kakayanan na mag-udyok daw ng kaguluhan.